Okay guys, so in this vlog, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-install ng PIAA horn or PIAA horn dito sa Honda Click 150i. Tatanggalin lang natin yung pairings and then mamaya ituturo ko sa inyo kung paano siya i-wire. Okay guys, so dito sa battery naglagay tayo ng isang wire. So ang diretsyo nito, pinalusot natin sa ilalim. So dito siya dumiretso. So dito yung dulo niya nilagyan natin ng fuse. Tapos ito yung i-connect natin sa number 30 ng relay. Okay. And then ay pwesto na rin natin dito isang horn. So yan. So andyan siya. Ito. Tapos yung isa nandito naman sa kabila. So yan. So dito naman siya. So ito yung isang horn. Yan. So sa taas lang itong stock horn. Medyo ibinaba lang natin yung stock horn and then sa taas niya doon natin punesto. Ito ipan lang natin ito number 30. Next naman, maghanda lang tayo ng isang wire. Tapos lagyan natin siya ng isang ring terminal sa dulo or ring connector. Para yan na lang yung itatap natin dun sa ating body ground. And then balutin lang natin siya ng electrical tape. Tapos itap natin dito. So nilagyan na nga rin natin pala kanina ng wire yung ating yung horn, yung loud horn or PIA horn. So nilagyan na natin siya ng wire kanina. And then yung wire niya, papalusutin lang natin dito sa ilalim para makarating siya dun sa isa naman na horn. So yan. So ilusot lang natin dito sa butas. And then ito naman yung wire ng isa natin loud horn, ng isang PIA horn. So, yan. So pag dudugsongin lang natin yung dalawa na yan. So next, pagsasamahin lang natin yung dalawang negative ng ating horn. Tapos i-connect natin siya dun sa negative na itinap sa body ground. So yan. So balitan na lang natin to and then dito natin siya itap. Okay, so may negative na tayo. And then lagyan lang natin ng tape. Okay. Tapos itong dalawa, ito yung ating positive. So babalitan lang natin siya. Tapos yan yung i-connect natin mamaya sa ating halo switch. Yan. So babalikan natin ito mamaya. So puntahan muna natin yung ating stock horn. Okay, dito sa gilid. So ito yung wire ng ating stock horn. So binunot natin siya. Tapos dudugsungan natin ito ng wire. And then kung may warranty pa nyo yung motor, so pwede nyo siyang gamitan ng male spade terminal para hindi nyo nabalatan
yung kanyang stock wire. So, pag gumamit kayo nito, sasaksak nyo na lang ito dun sa inyong binunot na wire dun sa inyong stock horn. So, yan. So, gamitan nyo na lang ng male spade terminal. So, ilagay nyo lang ito sa dulo ng wire para mamaya, isasaksak nyo na lang siya. And then, balutin lang natin siya ng tape. Tapos, pwede na nyo siyang isaksak dun sa inyong binunot na wire. So, yung wire na sinaksakan natin, yun yung kulay yellow-green or parang mint green. So, yan yung positive ng inyong stock horn. And then, sukatin lang natin kung gaano kahaba yung kailangan natin na wire. And then, putulin natin. Next, balta natin ulit itong isa niyang wire. Tapos, kagaya ng ginawa natin kanina, so lalagyan ulit natin siya ng isang male spade connector. Tapos, ito yung ilalagay natin mamaya doon sa natitira natin na connector na binunot natin doon sa ating stock horn. And then, pagkatapos natin lagyan ng tape, so pwede na ulit natin siyang idugsong dun sa isa nating connector. So, yan. And then, after natin idugsong, so lagyan natin ng tape para hindi siya basta-basta mabubunot. And then, sukatin lang natin siya dun sa ating wire na sinukat kanina. So, para magkasingaba lang sila. Okay, next naman. So, kanina, binunot natin yung connector na nakakabit dun sa ating stock horn. So, ngayon, papalitan natin siya ng bago. So, kailangan naman natin ay female spade terminal. So, yan. So, ilagay lang natin siya dun sa dulo ng ating wire. And then, lagyan natin siya ng tape. Tapos, ito yung isasaksak natin mamaya dun sa ating stock horn. Okay, so isaksak na natin siya dun sa ating stock horn. And then, kagaya ng ginawa natin kanina, so magdudugsong ulit tayo ng isa pang female spade terminal para naman dun sa isang pin ng ating stock horn. And then, kabit na ulit natin. Tapos, sukatin lang ulit natin kung gaano kahaba yung kailangan natin. So, ito yung tatakbo mamaya dun sa ating halo switch. So, pag nasukat na natin, pwede na ulit natin siyang putulin. And then, ngayon naman, i-ready na natin yung paglalagyan natin ng ating halo switch. So, bubutasan lang natin siya dito sa gilid para dyan natin ilalagay mamaya yung ating halo switch. Okay. Tapos lagay natin yung nut ng ating halo switch sa likod para hindi siya mahulog or mabunot.
Yan. Okay. So next naman, ilagay na natin yung socket ng ating halo switch. Okay. And then hanapan lang natin ng pwesto yung ating relay para masukat natin yung wire na kailangan natin. Okay, next. So yung number 87 ng ating relay, i-connect natin siya dun sa common ng ating halo switch. So sa likod ng halo switch, may makikita kayo dong letter C. So dun niya siya i-connect. And then lagyan lang natin ulit ng tape. Next naman, so ito yung wire na binunot natin to sa ating stock horn. Tapos dinugsungan natin. So yan ngayon yung tatakbo sa number 86 at number 85 ng ating relay. So unahin lang natin yung number 86. Tapos lagyan natin ng tape. Okay. And then yung isang wire ay pupunta naman sa number 85. So yung dalawa, okay lang kahit magkabali-baliktad yung wire na yan. Basta yung dalawang wire na yun na galing dun sa stock horn natin, yung binunot natin dun na wire, nilagyan natin ng male spade terminal. So yan yung tatakbo sa number 86 at 85 ng ating relay. So okay lang kahit magkabaliktad kung saan man dun sa 85 or 86 sila mapapwesto. Ang mahalaga, mai-connect natin yung dalawang wire na yon sa number 85 at 86 ng relay. Tapos lagyan lang natin ulit ng tape. Okay, ngayon naman balik ulit tayo dito sa ating halo switch. So sa ating halo switch, may nakasulat sa likod niya na or may letter NO. Ibig sabihin normally open. So yung wire na yun, isama nyo lang dun sa may nakasulat din dun sa likod ng ating halo switch na positive sign. So pagsamahin nyo lang yung dalawa na yun. So yung positive ng ating halo switch, tapos ay yung normally open. So pagsasamahin nyo lang yung dalawa na yun, tapos dugsungan nyo siya ng isang wire para humaba siya. So yan. And then lagyan natin ulit ng electrical tape. Okay, next naman. Kuhain lang natin yung wire na galing dun sa ating stock horn. So sa likod ulit ng ating halo switch, so may nakasulat naman doon na NC. Ibig sabihin, normally close. So doon naman natin is-connect yung isang wire ng ating stock horn. Okay lang kahit magkabaliktad dyan. So may dalawang wire tayong dinugsong doon sa ating stock horn. Kahit alin doon sa dalawa na yun ang idugsong natin doon sa NC or normally close ng ating halo switch.
Okay? And then lagyan lang natin ulit siya ng tape. Okay, so ngayon naman, so itong wire na pinagsama natin sa ating halo switch, yung normally open tapos yung positive, so babaltan lang natin siya. So kung natatandaan nyo, dinugso natin siya ng wire. So yung dinugsong natin na wire na yun, yung dulo nun, i-connect natin siya ngayon dun sa ating natitirang wire nung ating PIA horn. So kung natatandaan nyo, iniwan natin yung wire na yun kanina. Kasi nga, iniready muna natin yung ating halo switch. So pagsasamahin lang natin yung dalawang wire na yun nung ating PIA horn. Tapos, i-connect natin siya dito sa normally open ng ating halo switch. So, yan. So, dyan ko connect ngayon yung normally open ng halo switch. Tapos, lagyan lang ulit natin siya ng electrical tape. Yan. Tapos, itong wire naman na to, so, ito yung ating kaputol nung ating ibinody ground kanina. So, dyan naman natin i-connect yung negative ng ating halo switch. So, para naman yan dun sa ilaw ng ating halo switch. So, yun nga palang positive at negative sign dun sa likod ng ating halo switch para lang yun dun sa kanyang LED sa loob. So, para dun sa kanyang ilaw. Para pag naka-on siya, mabubuhay yung ilaw ng halo switch. So, ayan. Tapos, tapos may isa pa tayong wire na natitira dun sa ating stock horn. So, yun ngayon yung pupunta pa ulit dito sa dulo ng ating wire na nakatap sa ating body ground. So, bali dun sa ating binody ground kanina, so tatlo yung itatap natin dun na wire. So, yung wire ng negative ng ating PIA horn, yung negative ng ating halo switch, at yung negative ng ating stock horn. So, bali tatlong wire ang itatap natin dyan. Yan. Okay, so ngayon naman, so itatap na natin yung ating wire na pinadaan sa ilalim dito sa positive terminal ng ating battery. So, isasama na lang natin siya dyan. So, nilagyan din natin itong ring terminal sa dulo para ipapasok nyo na lang yung tornilyo. Yan. Tapos, sigpitan na natin. Okay. And then, pagkatapos natin higpitan, so, pwede na natin ngayon testingin yung ating PIA horn. So, i-on lang natin. So, pag hindi naka-on ang halo switch, so stock horn ang gagana. Pag naka-on, so loud horn ang gagana. Okay. Okay. So, ngayon, linisin naman natin yung kanyang wiring. So, palutan natin ng electrical tape yung mga naka-expose na wire para hindi siya nakakalat.
Okay guys, so hanggang dito muna ang ating tutorial. Thank you for watching and please don't forget to hit the subscribe button kung sa tingin nyo ay nakatulong itong video ito sa inyo. And ride safe and God bless. Thank you.